What's up mga fellow riders, muli nagbabalik si Chio RS Motovlog at ito na muna ang shoutout list kay Car Motovlog, Jordan Custodio, Angelo Bantay Tumana Rider, Gerald Ungas Rider, Evelyn Mahilom, PHS 4 Gold, T3 Moto Cordillera, Jonathan Almoros, Enoch Ramirez, FZ Club Pampanga Chapter Northside, Mr. Mabuti, Romnick Garcia, Lembots Live, Christopher Mino, shoutout po, Astig Pinoy, The Classic Rider PH, shoutout sa dyan bro, sa 01 Squad, kay Benity Vlogs, Kilalik, Idol Breezy, Scooter Rider, Big Rider 1822, shoutout po sa inyo dyan, Daryl Madrigal, Dumaguete City, Arnold Audihe from Taiwan, Thailand, Resty Panuelo, shoutout po sa inyo dyan. At salamat sa pag-comment para sa shoutout. Ride safe po sa inyo at God bless. Oh, yun na nga guys, ang topic natin ngayon ay checkpoint. Ano ba ang kahalagahan ng checkpoint sa Pilipinas? Siyempre, ang checkpoint ay yan ang isa sa dahilan kung bakit para maiwasan daw ang carnapping o sa masasamang bagay, lalo na umaatake ito kapag araw o gabi. Pero di mo masasabi sa isang tao na yung motor na yan ay nakaw na pala o ginagamit sa masama. Pero ang nakakainis lang, bakit sa motor lang lagi ang pinupuntirya? Diba sa mga sasakyan pwede nila gawin yon kahit sa iba? Okay naman ang checkpoint para aware din ng lahat ng pagmamayari talaga ng tao yung motor. Dahil isa ito sa pinupunto ng PNP para maibsan ang masasama kagaya ng riding in tandem. Lalo na sa Mandaluyong, bawal na mag-angkas ng lalaki sa likod dahil magkakaroon ka ng anti-riding in tandem violation. Pero yun ang nakakainis, paano kung kamag-anak mo ang kaangkas? E dititikitan ka pa rin. Sa sobrang traffic sa EDSA o saan man sulok sa Metro Manila, ang pinakamabilis na transportasyon sa ngayon ay yung motorsiklo dahil pwede ka makasingit, pwede ka sumiksik, pero syempre ilalagay mo sa tamang daan at ayun ang isa sa dahilan kung bakit mas dumadami ang kumukuha ng motor. Pero yun na nga, mas lalo hinihigpitan ng LTO o ibang ahensya ang pagmomotor, lalo na yung sa angkas. Tinanggal nila yung angkas dahil delikado daw. Depende kasi yan sa isang rider. May rider na matino at maganda ang sa kalsada at may rider rin na baguhan lang. Pero ang ibang mga tao kailangan ng angkas dahil sa dahilanan na iwas traffic, iwas late sa trabaho at di makipagsiksikan sa jeep, bus, LRT o MRT man yan. Ngunit nakasalang na sa reading sa Senado ang angkas kaya hihintayin ng iba na bumalik ang serbisyo nito. At balik tayo sa topic sa checkpoint. May mga tao na di talaga sumusunod sa batas kagaya ng pagsuot ng helmet, sapatos o kaya dalawa ang angkas. Doon tayo nagkakaroon ng violation kasi nga may mga gumagamit ng motor na di naman talaga sumusunod sa batas. Kaya marami ding nangangamoto dito at nadadamay lalo na kapag na-aksidente. Sa checkpoint naman, much better na nakarehistro, may MB file plate at may updated driver's license ka para di ka mapagkamalan na nakaw ang iyong motor. Ayos yung checkpoint na yan, nakakatulong. At syempre kailangan din natin ng police visibility para di mapagkamalan na nakaw ang iyong motor. Kaya nga tinaasan ng sweldo ang PNP para gawin ang trabaho nyo. Hindi para maging tamad, pwede kayo mag-duty sa daan para malaman nyo yung nangyayari sa kalsada, para alerto ang bawat tao kung may mga umatake na riding tandem o kaya sa ibang masasamang pamamaraan. Doon yung gagawa ng paraan para maibsan o mawala ang mga salit na riding tandem yan sa iba't ibang lugar, katulad sa Metro Manila. Pero saludo naman ako sa PNP dahil ginagawa naman nila ang tama, lalo sa pag-checkpoint nila sa mga riders. Kaso may mga riders ding pasaway, di nakarehistro yung motor tapos wala pa lisensya, wala suot na helmet, tapos pag nasita sila pagalit. Ako nga dati na-checkpoint ako sa Sinang Cavite, open pipe. Pero sumunod ako at bumalik ako sa stock pipe. Natikitan din ako noon. Kaya simula noon, stock pipe na gamit ko. At kahit anong checkpoint na dinadaanan ko, tingin lang ng lisensya at ORCR, okay na at pinapalis naman nila ako. At humihingi naman sila ng pasensya dahil sa pag-aabala nila sa atin, lalo na sa mga riders na pinapahinto nila. Para din naman sa atin yun sa kaligtasan ng mga bawat riders ang checkpoint. Wala namang mali, pero sa mga gumagawa dyan ng walang kwentang batas kagaya ng doble plaka, hanggang ngayon umaasa pa din kami kasi kahit isang plaka noon wala pang naibibigay.
Kaya sa mga gumawa ng batas na yan, huwag nyo sila iboboto, lalo na kung anti-rider sila. Kaya sa mga gumawa ng batas na yan, at dun na huwag nyo silang boboto. Kasi kung anti-rider sila, di uunlad ang Pinas dahil dun sila lagi nakatuon. Kaya dun na tatapos ang topic natin tungkol sa checkpoint, at tagbigay lang ako ng opinion bilang riders at para na rin sa lahat ng mga riders dito sa Pilipinas. Kaya ride safe always and God bless you. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At ayun nga guys, doon na tatapos ang vlog na to. Kaya see you on my next ride.